ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang hantula. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo, isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo, kadakilaan mo, kadakilaan mo. Hallelujah, parang po natin ang Panginoon. Hallelujah, Lord, maraming salamat. Ikaw ang dakila sa lahat ng iyong pangako, O Lord, kami ay kumakapit. Ikaw ang aming lakas, ikaw ang aming kapahingahan, ikaw ang aming kagalingan, O Lord. Hallelujah. Bawat sa amin ay payapa dahil nakasalalay ang bawat sa amin sa iyo. Dahil sa iyo wala kaming pangamba, wala kaming takot, O Lord. Hallelujah. O Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring at mahal ng bulat ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang babantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan ka sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. aming Ama.
buhay ko. Di nagbabago, di nagbabago. Diyos ka sa amin, kaming sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama. Hallelujah, Lord. Ang lahat bawat sa amin ay kami kapatagan na ang hari ng sanlibutan, ang lumikha ng sanlibutan na ito, nagmamayari ng lahat ng mga gandang bagay sa mundong ito. Ikaw din ang aming Ama. Hallelujah, na binigyan mo kami ng karapatan na lumapit sa iyo. Hallelujah. Kaya Panginoon, wala sa amin ang pangamba, puro kaligayahan, kasaganahan ang nasa buhay ng bawat sa amin. Hallelujah, Lord. Palakpakan po natin ang Diyos. Okay, ano po? At last Sunday na po ng February. Tama na? Marso na. Napakabilis ng panahon. Malapit ng bakasyon. Marami na naman ang magpapatuloy. Ang maging masaya daw ay desisyon tuwing umaga, mga kapatid. Niniwala ba kayo doon? Ulitin ko, ang maging masaya ay desisyon tuwing umaga. Napaka-importante yung pagbukas ng mata mo at paggana ng isip natin. Ang nasa mind kaagad natin ay mga bagay na masaya. Right? Kasi kapag naunahan ka, lalo na kung kagabi ay may nagpabalisa sa'yo, nagpatakot sa'yo, nagpangamba sa'yo, pagdilat ng mata mo, extension pa rin nung kagabi. Hindi magandang nauunahan tayo. Kaya ang umaga, lagi yan, bagong sariwang pasimulan na regalo ng Diyos sa atin. Kaya dahil bago ang araw, bagong pasimula, bagong umaga, dapat bago rin yung mga nasa mind natin, hindi mga luma. Hindi yung kahapon, hindi yung kagabi. Pero na lang kung masayang-masaya kang natulog, hindi praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Okay, sa mga nagtatanong na paano si Ate Maylin yun. Yung gamot na ginagawa kong 6 para makatulog ako, ininom niyang buo. Nainom niyang buo, aksidente po. Kaya na-confine siya. Hindi po yung Ribotril na karaniwan na sa mga hindi. Mas matindi pa po yung sa Ribotril dahil 11 years ko na pong iniinom yun. Pag ininom nyo yun, kaprasong maliit lang, hindi na kayo dadaan doon sa... May stages ang sleep eh. Alam niyo may stages ang tulog. Bago ka marating ng deep sleep. Sa deep sleep, doon ka nananaginip. Pero sa stage 1,
alam niyo yung alimpungatan, nag-aagaw pa yung gising at tulog. Medyo may naririnig ka pa, minsan napapadilat ka pa, meron ka pang nakikita lumalakad. Stage 2, stage 3, alam ko stage 4 ang deep sleep. Pero yung gamot na yun, pag ininom mo, wala nang stage. Knockdown ka na agad. Gigising ka umaga. Ang problema ko lang sa gamot na yon, kahit naiihi ka, hindi mo nararamdaman, hindi ka niya gigisingin. Kaya pangit din siya. Pag-gising ko, ihing-ihi na ako. Buti di ako naiihi. Si Ate Maylin niya kasi, may infection sa ihi, umuwi siya sa bahay, mga 9 po yun, masakit daw, takbo kami sa pinatingin yung ihi, may infection nga. At pumunta kami sa may LTO, may bagong hospital sa LTO, di ba? Extension yun ng provincial. Maganda rin po, maganda. At mura pa, libre pa. Kaya may kilala kayo. Nirestahan antibiotic. Takbo kami sa Mercury Drug uli. Bili ako ng antibiotic. Nakamukhang-kamukha nung gamot ko. Hindi ko nasabi, bumili din ako ng gamot ko. Yun naman tindera, maliit lang yung plastic ng Mercury, di ba? Sinaksak lahat doon. Sana hiniwalay man lang yung gamot ko. Si Ate Miley nyo, pag abot ko sa sasakyan, may tubig na rin siya. Sabay inom. Ganun kalaki po yun. Hindi na niya tinignan. Ayun, pagdating sa bahay. Para saan? Ewan ko kung alam nyo si Jackie Chan, yung Drunken Master, yun. Parang siya, maatras ng lasing. Ang problema doon, dahil hindi niya maintindihan ang pakiramdam niya, natakot siya. Natakot siya, bakit nagkakaganon siya? Hindi siya makapagsalita, mga kapatid. So, text chat kay Paulette, kay Dr. Soriano, kaso huli na silang nagsipag-reply, naka-admit na. Okay na rin na-admit kesa, biruin nyo, 9 hanggang 7, hindi mo nakakausap, tulog. Malay, kaming dalawang maghapon doon, babantayan ko, hindi ko alam kung napapano. At saka baka, overdose na po yun Overdose na po yun. Kaya dapat siyang ma-confine. Okay. Peace in abundance po tayo. Ang ganda po nito sa Philippians, may sinasuggest ang Philippians, si Paul sa atin, na isa-isip natin. Sabi ko nga sa inyo, ang Diyos concern hanggang sa emosyon natin, hanggang sa feelings natin. Kaya nga lagi siyang may sinasabing joy and peace, kasi yun lagi ang gusto niyang pakiramdam. At sa kaharian ng Diyos, sa mga pinag-aharian ng Diyos, ang natural na daloy, ang natural na damdamin dapat o pakiramdam, love, joy, and peace. Yun lang. Wala na. Love, joy, and peace, mga kapatid. Sa harian ng Diyos. Kaya umaga pa lang, angkinin mo na yung love, joy, and peace para sa buong maghapon, ay baunin mo yun. Yung love, joy, and peace natin. Ready na po ba tayo? Okay, diretso po mga kapatid. Think on these things. Yan po yung title natin. Galing po yan sa text natin ngayong umaga na ito. Nanggaling po yan sa Philippians chapter 4, verse 4. Pero sinagad ko na po, atras po tayo. Ay, hindi pala. Verse 8 yata yun, o verse 7. Umatras po ako ng 6 kasi maganda rin Sabi rito, ready na kayo? Huwag kayong mabalisa. Tingnan nyo, pagdating sa balisa, sinasabi ng Bible, huwag. Kahit si Jesus si Pablo na to Kahit si Jesus, do not be worried, di ba? Do not be anxious. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pagitan ng paralangin at pagsamo na may pagpapasalamat. Makapangyarihan talaga, very effective. Yung kausap mo ang Diyos, nagpapasalamat ka agad. Katunayan, yung pagising mo sa umaga, sasabihin mo, salamat Panginoon. Yun agad lumabas sa bibig mo, ganda ng pakiramdam mo. Thank you, Lord. Yung pagdilat pa lang ng mata mo, bago ka maunahan ng mga kung ano-anong iniisip, sinabi mo na agad, thank you, Lord. Salamat Panginoon. Maganda ang umaga ko, nagising akong malakas, pinagpala ang araw na ito.
Amen? Ano ha? So panalangin magsama na may pasasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Tingnan nyo ang resulta agad ha? At ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip. Huwag nyo nang intindihin kung minsan na parang payapa ka kahit may problema ka. Hindi nga daw aabot ng isip eh. Kung minsan payapa ka, hindi mo maintindihan. Ewan ko ba kung bakit payapa ako? Dapat ba ako magpanik? Mamaya, i-share ko rin yun sa inyo. Ano ha? No? At ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot kasi ng pag-iisip. No? Pero kapayapaang hindi maintindihan, natutuwa ka na lang at payapa ka. Amen? Pero meron kang dapat i-resolve. Meron kang dapat tapusin. Ano ho? Meron kang tatrabahuhin. Pero payapa ka, mga kapatid. Galing yun sa Diyos. No? Sabi ko galing sa Diyos yun. No? Hindi mo winork out yun, hindi mo tinrabaho yun, regalo yun ng Diyos sa atin. No? At ang kapayapaan daw ng Diyos, tingnan nyo to, iingatan daw niya yung puso mo. Galing ano? Itong kapayapaan na ito ng Diyos ay nag-iingat ng puso at ng isip kay Kristo. Protektahan niya yung puso mo, yung pakiramdam mo, yung damdamin mo, yung emosyon mo, no? Pati yung pag-iisip mo. Ibang klaseng tranquilizer po ito, mga kapatid. Talo niya yung Rivotril, Valium, Ativan, kung ano-ano pang mga pampakalma, anesthesia, tatalunin niya. Dahil ang itong kapayapaan, sana may nabibiling pang injection nito, no? Kapayapaan ng Diyos. Ang generic name niya, kapayapaan ng Diyos. Yan ang pangalan niya. Sana may nabibili sa Mercury nito. No? Para pag gugulumihanan ka, i-inject mo na lang. Ano? Kaya iinom mo naman, iinom mo na lang. Ano? Meron pang 1 linggo, meron pang 1 buwan. Ganyan. Ano? Kasi ang galing po niya, mga kapatid. Ano? So, eto na. No? 6, 7 yon. Eto talaga tayo. Dito tayo sa verse 8. Kahuli-hulihan, mga kapatid. Ano to eh? Parang conclusion ni Pablo sa lahat ng sinabi niya. Kahuli-hulihan, matapos yan sabihin, huwag kayong mabalisa. Ito, ipasok nyo sa isip nyo ganito. Oh. Kahuli-hulihan, mga kapatid, ano ang bagay na totoo? Galing nito eh. Ano ang bagay na kagalang-galang? Ano ang bagay na matuwid? No? Ano ang bagay na malinis? Ano ang bagay na kaibig-ibig? Lovely? Ano ang bagay na kapuri-puri? Huwag kang magdamot sa dapat pupurihan yung tao, tinitipid mo pa. Kung mayroon mang anumang kagalingan at kung may anumang nararapat papurihan, ay isipin nyo ang mga bagay na ito. So, mga kapatid, ito daw lagi, dapat naman ang ating isip, mga bagay na totoo. Pero nakakita na ba kayo ng mga taong nagkukwentuhan ng mga kasinungalingan? Yung mga bagay na hindi totoo, pinapatulan nila at enjoy silang pinag-uusapan yon. No? Lalo na yung mga nakatayo sa daan na yan, yung mga kung ano, di ba? Nag-uusap sila, hindi naman sila sigurado doon sa pinag-uusapan nila kung totoo o hindi. Pero enjoy sila doon. Walang nag-angawit sa pagkakatayo, walang umuwi. Nagtatawanan sila. No? Mga bagay na hindi totoo yon. Pero tuwan-tuwa po sila, ini-enjoy nila. Alam nyo, kahinaan daw ng Pilipino to, yung makarinig ng oo. Lalo na sa Orani, inaamin naman ni Pastor Henry. Basta Orani pa naman, maganda ang ugali. Binaligtad na ngayon eh. Basta Orani ito, masusura ang ugali. Sila umaamin doon. Madalas, ang problema nila sa church, issue ng mga buhay ng may buhay. Ganun yung, para sila mga taga-Corinto. At inaamin daw nila. Ayan si Ate Emo. At saka si Bubot. By the way, yung sila ATM natin, sarado na tuwing Lunes. Bukas pag linggo. Tandaan niyo po yan pag sabi niyo sa mga nyo ha. At sarado pag Lunes para daw nakapagsisimba sila. Kaya kasama natin sila ngayon. Amen. Kasi po, yung isang LGF natin doon, mga kapatid, ay huwag kayong matitisod ha. Nangyari doon yung atakan ng buhok, pagyari ng pananambahan, atakan ng bra, at kung ano. Magtataka nga kayo kung paano nangyayari yun sa church. Paano nangyayari yun? Balibagan ng monoblock,
At salamat naman, nag-mature na. Nag-mature naman na yung church natin doon. Ang pastor nila ngayon, napakabait po. Napakabait. Si Pastor Sherwin. Wala kang iniutos, lahat gagawin niya. Kahit nung nagburakay kami. Kabaliktaran ko. Ay, hindi ko sinasabi yung mga pumanaw. Hindi ko sinasabi yung mga pumanaw. Kasi siya mismo ang nagpapatotoo. Sabi niya, first time ko po sa council, natatakot po ako. Akala ko palaging away dito. Nakita niya, mababay. Ay, iba na sa council ngayon eh. Iba na po mga kapatid, relationship na. No? Kasi ang mga nababalitaan niya doon, para daw South Korea at North Korea, yung Urani, na North tapos South dito, parang nagigera talaga. Kami rito nila Pastor Raul, tapos doon naman ang Urani. Kasi panahon ni Bishop, kung saan siya nandoon, yun ang kakampi niya. Pag nasa Urani siya, madalas siya doon. At kapag nasa Urani siya, nandun ang pabor ng Diyos. Pag meron siya ikinatampo doon, nandito siya sa amin, nasa amin ang pabor ng Diyos. At alam ito nila Tintin, nila Jan, nandiyan ba sila? Kasi si daddy nila na nagtatrabaho sa Aramco, kwento muna ako ha, Aramco yan, grabe. May group siya doon, Bible study. Naikuha niya kami ng support. Mga kapatid, monthly, 4,000. May nangyari pa nga nun monthly, isang 3,000, isang 5,000. Tapos naging bi-monthly na lang. Pag nagtampo sa'yo si Bishop, lumilipat yung support sa mga tao. Bigla na lang, wala akong pambili ng gatas, saka diaper nila, Mayma. Ganun si Bishop, konting tampo lang. Bibigay ko sa Urani yung suporta. Tuwa-tuwa sila, Pastor Remy naman. Sila yung may 4,000 monthly. Ganun yung panahon namin, walang Pero salamat ngayon, marami natutuwa. At na-enjoy. Pinag-usapan kasi ito nung Friday sa aming Bible study sa Mapata. Na-tackle ito. Na talagang sa panahon daw ng biyaya ngayon, makinig kayo, sa panahon ng biyaya ngayon, pati council tinamaan ng biyaya. Kasi lahat mababait na, mga kapatid. Si Pastor Henry mismo ang tumayo na nagpapatotoo na maayos na. Kasi siya daw gusto nang mag-resign Kasi hindi daw sila dumadami Hirap na hirap siya. Walang pera palagi. Paluwal pa siya sa pambayad ng kuryente. Pero ngayon, pinagpala sila, mga kapatid. Kung saan-saan sila nakakarating. Dahil lagi siya pinakamalaki yung tithes nila. Kahit sa Balanga, kahit sa Pilar, pinakamalaki po sila. So, tinamaan talaga sila ng pagpapala ng Panginoon. Amen? At alam niya yun dahil sa kaayusan ng council tumagay sa kanila. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay. So, yung mga bagay na inyong natutunan, tinanggap, sabi ni Pablo, narinig at nakita sa akin, mga bagay na ito ang gawin ninyo. Ito na naman, laging sinisingit na pang konklusyon at ang Diyos ng kapayapaan ay isa sa inyo. Laging ang dulo ng sinasabi ni Pablo ay kapayapaan. Kapayapaan, mga kapatid. Sabi mo nga sa inyo, kung ang kapayapaan ay naaangkat kagaya ng puruto, maraming mga bansa ang aangkat nito. Ano bang bansa ang payapa? Switzerland, Australia, ano bang bansa yung parang hindi sumasali sa gera, palagi ayaw nila ng mga issues. Switzerland, yung mga ganyan, parang hindi sila sumasali. Tayo, away lang ng konti dyan sa kabilang dagat, manadamay na agad tayo, mga kapatid. At tatapang natin, mga kapatid, alam niyo ba, pag nagsimula yan, bataan yung nasa tabi natin, lang ang murong, bigla na lang, mababago yung routine ninyo pag nagsimula yan. Kasarap pa naman mag-internet sa ilalim ng puno, at nagkakape, tapos bigla, mawawala na yung galon-galon mo, mga kapatid. Kaya pag-pray natin, kapayapaan lang muna. Philippians 4 po yan. Kunin natin sa English. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure. Ang ganda pag-usapan ng mga bagay na yan. Whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about
such things. Isipin niyo yung mga bagay na ito. What you have learned or received or heard from me or seen in me, put into practice. And the God of peace will be with you. Mga kapatid, walang ituturo si Jesus na hindi totoo. Bakit? Siya kasi yung truth eh. Na, seryoso siya lagi na itinuturo ang mga salitang ito. No? Na pati kapayapaan ay gusto niya para sa atin. Pwede naman niya i-provide lahat, pagkain, kagalingan, kalusugan, pero pati kapayapaan, no? Nag-abala yung buong Bible na ito ay iparating sa atin, no? Kagaya nga ng salitang shalom na nasa atin. Amen? Sino ang shalom? Si Jesus. At ang shalom, mga kapatid, ay present reality sa iyo. Ulitin ko, ang shalom na ang ibig sabihin ay peace, present reality sa iyo ngayon. Maniwala ka hindi, nararamdaman mo hindi, present reality siya. Kaya umaga pa lang dapat nire-recognize yung shalom eh. I claim that that shalom is within me. Inaangkin ko, Panginoon, na ang shalom, ang kapayapaan mo ay nasa akin. No? Kasi marami tayong mga mensaheng pinapalampas na lang. Ako po, sineryoso ko ito. Starting February, abundance of peace, mga kapatid, at nakinabang po talaga ako. No? Mensahe po siya na kinikilala, binibigka sa lahat na sitwasyon, mga kapatid. Ihaling natin, kahuli-hulihan, mga kapatid, anumang bagay na totoo, anumang bagay na kagalang-galang, matuwid, malinis, kaibig-ibig, kapuri-puri, kagalingan, anumang nararapat papurihan, isipin niyo yung mga bagay na ito. Mga kapatid, lahat ng ito na binanggit, isa-isa, at hindi ko alam kung ilan yan, magdudulot ng kapayapaan sa atin. Na? Ang talab niya, ang bisa niya, peace. Ulitin ko, pag ang nasa mind mo, mga bagay na totoo lang. Hello? Ang hirap Ang hirap nung ang nakapasok hindi totoo eh. Tama ba? Meron na kayong ikinatakot at inabot ng buong linggo, hindi naman pala totoo. Na, hindi ka na pagkatulog, hindi ka nakakain, pero hindi pala totoo. Akala mo matatanggal ka na, hindi pala. Ibang pangalan pala. No? Lalo na yung mga nagkakamali ang resulta. Nangyari na ba sa inyo yan? Yung resulta ng exam ng sa laboratory o sa ano? May nangyari na sa inyo gano'n? Namali. At di kayo napagkatulog, di kayo makakain. Hindi pala totoo. Mga kapatid, sayang. Sayang, mga kapatid. Mga bagay na kagalang-galang, at kung ano-ano pa, mga kapatid. Pero isa lang ang sinasabi dito. Sasabi dito, think of these things. Think of these things. Mga kapatid, think of these things. Amen? No? Sabi ni Miles Monroe, train your mind to be stronger than your emotion. Pwede pala. Pwede daw mo palang lagyan ng muscle ang ating mind. Di ba yung mga nag-gym, nalalagyan nila ng muscle yung kanilang bicep, yung kanilang tricep, yung kanilang ab lang, isa lang. Yung kanilang nalalagyan nila ng muscle. Pero ang mind pala, pwede rin lagyan ng muscle. Not literally, na nakikita dyan, namamagayong muscle-musclean yung yung brain mo. Pero ibig sabihin lang dito, pwede mong matrain na mas malakas ang isip mo pala kaysa sa emosyon mo. Meron kasing mga taong ma-emosyon. Tama po ba? Ay Korean novela lang, naiiyak. At meron pa, naghahanap talaga ng sa Facebook, any movies, naghahanap, wala daw siya pasok. Ano may re-recommenda nyo? Yung nakakatakot. Marami na pa mag-focus ng mga nakakatakot doon. Ako di ako makapag-post dahil alam ko, luma na, mga mata ni Angelita pa yata yung alam ko. At saka mga,
Pag ganito, tumatawa lang si Ate Alele, kami lang yung magkakaedad. Si Kuya Public, may mga Pilipino, yeah, depressed na, gusto pa rin kanta. Malungkot, meron ganun. Ewan ko, may mga taong gusto nila yung ganong pakiramdam. Yung, tawag doon, nag-e-emote, nagsisentimiento, no? Gusto malulungkot na kanta. Tapos nasa ilalim ng puno, nalalagas yung dahon. Gusto nila ng may mga ganon. Sa gabi, gusto nila maliwanag yung buwan. Andun lang sila, kapatid. Umiiyak ng walang kabagay-bagay. Kapatid, na hindi daw nakakatulong sa health natin. Mga kapatid, hindi nakakatulong sa health natin yung sa kalusugan natin. Kapayapaan nga ang gusto ng Diyos sa atin eh. Tapos ikaw naman, emot ng emot. Iyak ng iyak, mga kapatid. Train your mind. No? Turuan daw natin ang isipan natin. No? Kung hindi sinasuggest ni Paul yun na mga bagay na totoo, mga bagay na kagalang-galang, mga bagay na malinis, kung yun ay imposible, hindi niya sasabihin yun. Hindi niya ituturo. Meaning, pwede talaga natin isa-isip palagi yung mga bagay na totoo lang. At ang daming mga bagay na totoo sa Bible. No? Kung sino ka at kung ano ka sa Panginoon, yun na lang kaya. No? So ito, tinuturo niya, mind over emotions, mga kapatid. Kasi ang isip, ewan ko kung papayag kayo, ang isip at damdamin may malalim na ugnayan. Tama ba? Si isip at saka si damdamin, nako, pares po yan. Partner po yan. Pero tanungin ko kayo, pwede ba silang maghiwalay? Pwede bang maghiwalay ang mind at emotion? Hindi naman manto mga kapatid, ba't ayaw nyo sumagot? Pwede bang paghiwalayin ito? Sa iba talaga, lalo na sa amin, ang hirap dito paghiwalayin. Pero mga kapatid, hindi mo ko malilimitahan eh. Hindi dahil hirap ako, hindi ko na may tuturo. Mas marami makikinabang mga kapatid. Pwede ba silang paghiwalayin? Mind and emotion, mga kapatid. Ang alam nating normal, eto na. Ang alam nating normal ay ang isip ang nagdidikta ng ating pakiramdam. Pause muna ako. Ano ulit? Ang normal na alam natin, ang isip ang nagdidikta ng ating pakiramdam. May nakikinig ba? Ang isip ang nagdidikta ng ating pakiramdam. Kung ano ang iniisip mo, yun ang nararamdaman mo. Kung ano laman ang isip mo, yun ang nararamdaman mo. Kaya partner sila. Amen? Pero paano naman kung ang nararamdaman mo ay hindi nga totoo? Dito na pwedeng hiwalayan ng isip si damdamin, si pakiramdam. No? Paano na kasi yung mga salitang ito, yung mga salitang, ayaw mo yung nararamdaman mo. O sino nagpaisip sa iyo na ayaw mo yung nararamdaman mo? E di si isip, gusto niya maghiwalay. Ito pa, walang ganito nung panahon namin eh. Yung piling ko. Ay, walang narinig itong mga ganito eh. Piling ko, mga kabataan ngayon, piling ko mapapa sa akin siya. Piling ko ayaw niya. Piling ko, dalas kumarinig to. Pero di lang ako sigurado. Yun, may kabuntot eh. Feeling lang daw eh, hindi naman sigurado. No? Ito pa isa. Ba't ba ako nag-iisip ng ganun? Ba't ba naiisip yun? Nakakasunod kayo? Okay. So, ibig sabihin, maaaring maghiwalay ang isip sa damdamin. Pwede po, mga kapatid. No? Kaya nga sabi rito, Romans 12:2, be transformed. Ano yun?
magbago na kayo. Paano? Sa pagbabago, sa magitan ng pagbabago ng ating isipan. Be transformed by the renewing of your mind. Romans 12:2 po yan. No? Tagalogin natin. Magbago kayo. So, ang transformation, ang pagbabago, nagsisimula sa pagbabago ng isip. Be transformed. Magbago kayo na sa magitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Bagong isip, bagong pagkatao, bagong pakiramdam, bagong buhay, mga kapatid. Hindi sinabing renewing of feelings. Mga kapatid, be transformed by the renewing of your feelings. No, hindi. By the renewing of your mind. Nung January, dami nagpa-renew. Kung ano-ano. Bago na rin yung ating business permit. Ang dami nare-renew eh. Buti na lang yung marriage contract, ibiniba na. Ang nakalagay ngayon, certificate of marriage eh. Bago-bago pa lang ako nagkakasal, kino-question ko na yun eh. Bakit ko yung marriage contract? Di ba contract? May contract lang yun. Yeah. May panahon lang na halimbawa 5 taon lang. Depende sa mag-aasawa. Paano yun kung yung mga lalaki nagiinuman yung mga lalaki para pang pinag-uusapan nila. Pare, magre-renew ka ba ng contract mo kay pare? Hindi ko alam eh. Napapagod na ako sa kanya eh. Tapos pag mapapaso na yung kanilang kontrata, magtatalukan yung mag-asawa, o ano, mapapaso na sa isang buwan. Ikaw, ano gusto mo? Magre-renew ba tayo? May takutan pa. Buti na lang ngayon nakalagay na po, certificate of marriage. Ano tama? Sino kaya nakaisip ng marriage? Marriage contract. Kontrata lang. Pag ganun, tanungan. Di ba asawa mo siya ganito? Hindi, paso na yun. Iba na yun. Iba na yun, napaso na yun. Matagal na napaso yun. Di ko na rin yun. Oo, nalimutan ko eh. Nalimutan ko, di ko na rin yun. Napaso. Hirap siguro na. So, ang nire-renew, mga kapatid, yung mind. No? Hindi yung feelings, mga kapatid. Kasi susunod talaga si feelings. So, mga bagay na totoo, alin ang totoo? Kasi kung minsan, feeling worry ka, pero meron kang verse na alam. No? Sinasabi ng isip mo, huwag kang mabalisa. Kapapag-aral lang natin, do not be worried. Nababalisa ka. Nag-aagaw ngayon yung emotion mo at yung isip mo. Ano pa, mga kapatid? No? Feeling afraid. Tatakot ka. Pero alam mo yung be still. Diba? Alam ng mind mo, kasi sermon lang, be still. Yung verse na yun. Feeling angry. No? Pero, mayroon kang verse na alam na be patient. Mga kapatid, nung si Ate Miley niyo po ay, kasi ganito eh, nung makita ko siya, parang laglag yung ulo niya, nakasandal siya. Ang gagawin ko sana, pipicturean ko siya at patatawanin ko siya. Nagtataka lang ako, nagpagtulog sa kwarto. Iniwanan ko na lang, nanood ako ng tape. Tapos maya-maya, siguro mga 5 minutes, sabi niya. Di mo na ako nakinig. Hanggang 3 bago ako makinig eh. Mamaya kasi may mapapanlaw lang eh. Sabi niya gano'n. Lang, hindi ko pinapakyan. Hanggang lumakas na yung papa niya, napatayo na ako. Doon ko siya nakita, nakatayo. Tapos, parang zombie. Tapos, maatras. Tapos, papasugod sa akin, na parang lasing, binagsak niya yung sinaluko. Tapos, nung hihiga ko sa kama, parang wala nang mahalay. Bagsak na. 300 milligram, ako 50 na. 50. Ewan ko kung bakit kaka-declare umaga pa lang, nothing can take away my peace. No one can take away my peace.
O bakit puno ako ng, hindi ko alam kung nakabuti yun. Ano ba? Matataranta ba ako dapat? Ano ba? Magpapanig ba ako dapat? Wala ka ganun. Mame, sabi ko, mame. Kasi si nanay ko, na-allergy na po yan sa gamot. Pag ang allergy, wala sa labas, walang pantal-pantal, nasa loob, sisikip yung lalamunan nyo. Mas delikadong allergy sa gamot yon. Hindi kayo makakahinga. Nangyari yan kay ilang ko. Kaya natakot ako, mami, nakakahinga ka ba? Mami, maayos ba hininga mo? Tumatango lang. Ganun. Ninenervous ka ba? Natatakot ka pa? Baka ako sobrang takot. Sobrang ng takot yung nararamdaman. Anto. Yun lang sinasabi, anto. Pagkayari nung, wala na, tahimik na, hindi na kumibo. Nakapambahay siya. Ano ba? Natataranta ba ako? Natatakot ba ako? Dapat takbo ako, naalala ko yung gamot. Ayun, nakita ko, bawas ng isa. Hindi ko pa alam. Bawas ng isa. Nako, kako, gamot ko yung nainom niya. Pole, si Dr. Pole, Dr. Soriano. So, huli na silang nag-reply. Nag-Google po ako. Ayun, doon ako nataya ni Google. Kasi, tinignan ko yung mga side effect. Dry mouth, di daw siya makapagsalita. Parang nakapix yung dry mouth, dizziness, at tapos nakalagay doon na pwede ka rin mag-consult ng physician. Namali ako ng basa doon. Akala ko agad-agad tumawag ka ng physician, pero nakalagay doon, pwede rin pa. So, nakapambahay siya, kailangan kong bihisan, yung sasakyan ko, nakapark doon sa malayo, mga kapatid. 2 gate pa ang bubuksan ko dahil may parkingan na may bayad na doon, mga kapatid. Takbo din ako sa hardware, nandun yung pamangkin ko, nagpatulong ako magbihis kaya timahin niyo. Wala siyang kaalam-alam, binibihisan namin siya. No, ang ibinibihis namin, yun yung uniforme niyang hinubad. Pero nang makita niya naka-uniforme siya, nagising siya, hinubad niya. Sinabi ko na kasi sa kanya na inom niya yung gamot ko. Kaya meron na siyang idea kung bakit nagkakaganon siya, mga kapatid. Tapos ngayon, pabalik-balik siya sa banyo, umihi siya. Tapos nagbihis, iihin na naman, katatapos na naman. Ganun pala yung mga ganon. Si Pastor Henry daw, nung mga overdose, umihi daw sa pinto. Sabi niya gano'n, wala siyang alam. Ganun pala yung mga ganon. Tapos kinalatgan ko na doon sa sakyan, dinala sa mediko. Dahil doon sa gingging, mediko. Alam niyo, ang dami ring pabor ng Diyos, mga kapatid. Unang-una doon pa lang sa LTO, puro na lang estudyante niya, naging estudyante niya. Hanggang sa ospital, naging estudyante niya yung nurse na kasama. Gingging. Ang daming pabor ng Panginoon, mga kapatid. Ayun na nga, mga kapatid. Nagsimula yung takot ko doon sa nabasa ko. At nabali pa ako ng basa. Na parang emergency. Alam niyo, nasa room na kami. May nakuha na kaming room. Ang sagot ni Soriano, ay pastor, lilipas lang yan. Naku, nasa room na kami. Si Dr. Paulet naman, gising na pala, yan na pala. Si Dr. Paulet naman, pastor, magtutulog lang yan. So, kumbaga, wala akong dapat yan. Naghanap lang kami ng gastusin. Pero, sa kalagayan ko, mga kapatid, na mapag-worry din, ay siguro ginusto ko na rin yung nasa hospital siya. Kasi imagine 10 to 7, wala kang kausap, pag dalawa sa bahay, ganun siya, hindi kumakain, ay baka kung... Tapos si Kuya Victor ni Ate Joy sa Korea, pastor, di ako napagkatulog. Salamat naman, ayos na si Ate Mylene. Bakit ka mo, pastor? May tita po ako na overdose, hindi na nagising na matay. Buti na lang, Victor, ka ako. Tapos na nung sabihin mo yan. Buti tapos na nung sabihin niya. Hindi niya sinabi yung natulog si Ate Mylene. Baka kahit nakahiga yung ilalakad ko para magising. Pero totoo naman yun eh. May mga na-overdose talaga na nagising. Kaya nga iba, akala nila suicide, akala nila. So, yun yun. Pwede po, mga kapatid. No? At nung time na yun, tinitingnan ko siya, bakit full of peace ako? Bakit full of peace ako? At tinatanong ko pa ang sarili ko, dapat ba ako mataranta, magmadali?
at itakbo na ito sa ospital, wala, payapa pa rin ako eh. Hanggat nabasa ko yung Google na yon, yung mga sintomas, yung mga side effect, doon na lang ako nataranta, mga kapatid. Amen? So, hindi naman ibig sabihin nito, babaliwalain na natin ang emosyon. No, 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 no. Hindi po, mga kapatid. Hindi natin. Kasi Diyos pa rin ang nagbigay ng emosyon natin. Diyos pa rin nagbigay ng emosyon natin. Pero, hindi siya ang master. Ang master, yung mastermind. Kuha niyo ba? Ang master yung mind dapat. Kasi kung puro feelings ka, matatalo ka, kapatid. No? Huwag tayong tumuloy. Pakiramdam po maa-aksidente tayo. Pambira, nakaready na lahat. Pati silbabida at mga tuwalya, nakaready na. Nakaluto na rin picnic. Feeling ka ng feeling. Hindi mga kapatid. Hindi natin siya babaliwalain, pero hindi siya ang master. Ang mind pa rin natin ang master. Amen? Amen? Kaya itong Isaiah 26:3 na to, panglimang plus ko na to sa inyo, gusto ko kasi magrema ito sa inyo. No? You will keep him in, kasi perfect peace eh. Perfect peace, whose mind is stayed on you. Ito kasi stayed. Isip daw na naka-stay. Naka-stay sa Panginoon. Isip daw na naka-stay sa Panginoon. Ang ibig sabihin pala nito ay naka-rest. Pahinga ang isip mo sa Panginoon. Amen? No? So, ulitin natin. Anumang bagay na totoo, kagalang-galang, malinis, merong maduming isip, di ba? O ito, malinis, kaibig-ibig, kabalikaran, kamuhi-muhi. Kaibig-ibig, kamuhi-muhi. Meron na kayo nakitang mga taong walang pinag-usapan kundi yung taong nakakainis sa kanila? Hay, oo, totoo, ganun yun. Ikaw naman, hindi naman sana galing dun sa taong yun. Kakapakinig sa kanila, nagaling ka na rin sa tao, nadamay ka na rin. Mga kapatid, no? Ingat kayo sa mga ganon. Pag kahit nga lang isa na nagkwento sa'yo, na inis siya doon sa taong yun, pakiramdam mo yung sarili nyo. Balanse lang. Dahil kapag in-entertain yung mabuti yun, mga kapatid, maiinis ka na rin doon sa taong yun. Kahit di mo naman kilala, di mo pa nakakausap, di mo pa nakakaharap. Na? At kapag dumaan yun sa harap mo, dahil meron ka ng puhunan, ay, yung taong yan, i-describe mo na siya. So, kaibig-ibig, kapuri-puri, kung may anumang kagalingan, kung may nararapat papurihan, ito daw, may nararapat papurihan, huwag niyong tipirin yung sarili niyo na pumuri ng tao. Oy, kasi maganda sa pakiramdam yun. Lahat ng maganda sa pakiramdam eh. No? Huwag niyong tipirin. Pinupuri na, ikaw ayaw mo pa. No? Tipid mo nga sa like eh. No? Papuri sa dapat papurihan. Amen? Isipin ang mga bagay na ito. Alam niyo, isa lang tinutukoy nito. Sino ba yung bagay na totoo? Gagalang-galang, kaibig-ibig, kapuri-puri. May kagalingan, papurihan. Jesus. Amen? Ang ganda sa ibang version ng Isaiah na yun. You will keep in perfect peace all who trust in you, all whose thoughts are fixed on you. Yung morning pa lang, ipako nyo na yung isip nyo sa Panginoon. Siya ang shalom natin. Siya ang perfect peace natin. Mga kapatid, dito tayo magtatapos. When Jesus said, "My peace I give to you. My shalom I give to you." Hindi na sinabing, "I will give you good feelings." Hindi niya sinabing, "My good feelings I give to you." No, mga kapatid, hindi. No? Ang sabi ni Jesus, no, ang sinasabi niya,
I will give you my completeness. Because shalom is completeness. Amen? Now, my wellness I give to you. My healing I give to you. My life I give to you. My prosperity, my wisdom, my mind I give to you. Yun ang shalom. Amen? At yun, ang present reality ngayon sa puso mo. Tumayo po tayong lahat. Salamat po, Panginoon, sa mensahe ng katotohanan muli na palagi nagtuturo sa amin. Padagdag, palagi na lang nagdadagdag ng mga bagay na aming matutuhan at aming may apply sa bawat araw na binibigay mo po sa amin. Salamat sa lahat ng ito. Ikaw ang aming shalom, ikaw ang aming perfect peace. Simula ngayon, Panginoon, umaga pa lang, dinideklara na kaagad namin, Panginoon, na ang puso namin ay puno ng kapayapaan. Salamat po. In Jesus' name we pray.